President Joe, huwag kang mag-alala. Sa susunod na taon, papirmahan ko sa inyo ang $100,000,000. Sige, Fang Yong. $500,000. Tunay kayong malakas na grupo sa sales. Karapat-dapat kayo diyan. $10,000. Pati ang mga intern ay may $10,000. Salamat sa pagtitiyaga nyo. Halika rito, Director Wen. Napakalaki ng naitulong ng technical department ngayong taon. Espesyal na inihanda ito ng kumpanya para sa inyo. Sertipiko. Akala ko pa naman reluman lang ang matatanggap ko. Naku po, hindi umabot sa pag-imprenta ang administration. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod, ha? Ha 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 ha. Director Wen, napakakaiba naman ng bonus mo sa katapusan ng taon. Tanging ikaw lang sa buong kumpanya ang may ganyan. Wala man lang pangalan. Walang halaga ang 5 taon, kundi isang hungkag na papel. Sayang lang ang 5 taon na pagtatrabaho. Salamat po sa paggabay, boss. Saan pupunta si Director Wen? Mas mabuting umalis na siya para hindi na siya nakakasagabal sa paningin. Ito ay normal na pag-upgrade ng seguridad. Isang piraso ng simpleng papel kapalit ng $500,000,000. Zhou Mingyuan, nalugi ka yata sa negosyong ito. $37 tawag, pero sa loob ng 5 taon ay walang kahit isang tao na nagtanong kung magkano ang halaga ko. Simula ngayon, hindi nyo na ako mahahanap. 5 taon kapalit lang ng isang simpleng papel? Sige, ipapaalam ko sa kanila kung magkano talaga ang halaga ng simpleng papel na iyon. Zhou Mingyuan, pagkalipas ng 3 araw ay malalaman mo kung ano ang nawala sa iyo. 2,000 kilometro. Sapat na ang layong ito. Zhou Mingyuan, ang tawag mo, hinding-hindi ko nasasagutin habang buhay. Wen Yu, mayroon pang 1,400. Hindi ka mawawala. Ding Chuan, hindi ka karapat-dapat sa akin. Dali, hintayin mo ako. 3 araw, at paluluhaing magmamakaawa sila sa akin. Ang lahat ng dakilang pagtakas ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Miss, 3 araw na ang nakalipas, hindi mo pa rin binubuksan ang cellphone mo? Nandito ka ba para magbakasyon o para iwan ang mundo? Depende. Kung masarap ang airquay dito, magbabakasyon ako, pero kung hindi, iiwan ko na ang lahat. Hindi posibleng gumawa siya ng sistema na walang kahit anong lagusan. Hindi talaga posible. Mr. Han, ang sistemang ginawa ni Wen Yu sa buong kumpanya, siya lang ang tanging nakakaalam kung paano ito patakbuhin. Hindi ito tungkol sa lagusan, dahil siya mismo ang pintuan. Miss, may isang Ginoong Zhou. Mula sa Hetcheng ang tawag, handa raw siyang magbayad ng $1,000,000, sagutin mo lang ang tawag niya. $1,000,000. Mukhang seryoso siya. Miss, magsalita ka naman, sasagutin mo ba o hindi? $1,000,000 po iyon. Ate Yue, pakisabi doon sa Mr. Zhao na iyon. Ang pangalan sa sertipikong ito ay wala pang nakalagay. Maiintindihan na niya ang ibig kong sabihin. Ang babaeng iyon, naghahamon siya ng presyo. Ginagamit niya ang blankong papel na ibinigay ko para pagkakitaan ako. Sabihan siya, humihingi ako ng paumanhin, tanungin siya kung ano ang gusto niya, kahit ano pa iyan. Miss, sinabi niya na kahit ano ay ibibigay niya. Ano po ba ang ginawa niyo? Isa lang ang hiling ko. Siya at si Fang Yong sa homepage ng website ng kumpanya ay dapat mag-post ng isang joint apology letter, humingi ng tawad sa akin at sa buong tech team sa harap ng publiko at dapat itong manatili sa itaas ng 24 na oras. Sabihin mo sa kanya ang eksaktong mga salitang ito. Ito na ang huling pagkakataon niya. Zhou Mingyuan, hawak ko ang laro. Oh, galingan mo na lang. Binabaan niya ako. Binabaan talaga niya ako. Ang numerong tinatawagan ninyo ay inilagay na kayo sa blacklist. Binoblock niya ako. Mr. Han, iminumungkahi kong huminto ka na. Ang sistemang ginawa ni Wen Yu, kapag 3 beses nasubukan ng password, magsisimula ang self-lock mechanism nito at 2 beses mo na itong nasusubukan. Hindi ako naniniwala na walang kahit anong butas ang ginawa niyang system. Sinabi ko na sa iyo, hindi lang dahil sa iniwan niyang code, dahil siya mismo ang dahilan kung bakit gumagana ito.
President Joe, nalock na ang system, nagsimula na ang mechanism ng system, ang 500 milyong dolyar sa module ay lahat naka-freeze, hindi na ito mabuksan. Lumabas ka! Zhao Ming Yuan, kapag hindi dumating ang pambayad ngayong araw, hindi lang ito tungkol sa babayarang multa. Bukas, malalaman ng buong industriya kung gaano kayo kawalang silbi. When you, balak mo ba talaga akong pahirapan ng husto? Sumusulat siya rito ng mga code sa loob ng 5 taon, 5 taon. Kahit ang pintuman lang niya, hindi ko maabot. Mr. Han? Hindi sa hindi mo kaya? Sadyang ang taong kinakalaban mo ay hindi lang basta normal na tao. Ang magsulat ng code dito, kahit isang araw lang, ay isang malaking insulto sa trabaho ko. President Zhao, ang mga kinuha mong tao sa 3 beses na halaga, pati ang iniwan niyang system ay hindi nila maunawaan. Hindi ito ang aking problema, dahil sa simula pa lang ay wala kang alam sa kung anong meron ka noon. Ilang tao pa ang natitira sa technical department? Umalis na sila. Umalis na po ang kalahati sa kanila, President Joe. Neng, ang sarap naman ng buhay mo. Hinahanap ka pa rin nung lalaking may apelyidong Zhao. Maraming beses na siyang tumatawag. Hayaan mo siyang maghanap. Kahit hanggang kailan pa siya maghanap, hindi ko pa mauubos itong manggang kinakain ko. Hahaha. Pwede na ito. Panahon na para mapaluhod siya. Ang Yong, mamili ka sa dalawa. Sumama ka sa akin na itapon ang dangal mo para isalba ang kumpanya o sabay tayong hahawak sa pride mo at mawawala na lang tayo. Mamili ka. Gusto mo akong mag-sorry sa kanya sa harap ng buong internet? Sa isang hamak na programmer lang? 500 milyong dolyar, mga kliyente, stock price, pati ang 500,000 dolyar na bonus mo ay galing lahat sa kontratang ito. Ngayon, programmer lang ba ang tingin mo sa kanya? Sige, magsusulat na ako. 8,800,888,000 dolyar. Isang maswerteng numero. 4 na minuto. Mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Wala na akong utang kahit kanino. When you, akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay magaling ka dahil lang sa pagkocode? Humanda ka sa akin. Pineke? Anong pineke? Zhou Ming Yuan, gaano karaming kontrata ang pinirmahan ko para sa kumpanyang ito? Pinaghirapan ko ang 500,000 dolyar na bonus ko. Anong karapatan nyo? Limang taon na blankong papel. Ngayon ay punong-puno na. Isang lalaking nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Ano ba talaga ang pakay niya? Ito ay... Ang taong iyon ba ay si Gu Shen? Siya ang nagpunta para hanapin ang nangungupa sa amin. Pasintabi po, ikaw ba si Miss Wen Yu? Hindi. Miss Wen, ako ang chairman ng Deep Abyss Group at executive assistant ni Mr. Gu Shen. Ako, si Chen Mo. Gusto po kayong makausap ni President Gu? Ayoko. Umalis na kayo. Ito ay isang pribadong tirahan. Nagsusulat ka ng isang distributed consensus algorithm. Naiintindihan mo ba iyan? Nasa teknolohiya ka ba? Ako ang nagbibigay ng pondo, pero naiintindihan ko ang teknolohiya. 30 milyong dolyar na sweldo bawat taon, pumirma ka ng 5 taon, at sumama ka sa akin. Sino ka ba? Siya? Hindi niya ba kilala kung sino ang boss? Miss Wen, siya naman si Abyss Group tagapangulo, Gu Shen, ang pinakamayamang tao sa Hecheng, ang kayamanan niya. Oh, Sige, naintindihan ko na, pero wala akong pakialam. 50 milyong dolyar. Wala akong interes. 100 milyong dolyar. Kasama pa ang isang sariling laboratorio. Walang limitasyon ng budget. Sariling laboratorio? Ikaw ang may ganap na kontrol. Ikaw ang magpapasya sa direksyon. Ikaw ang kukuha ng mga tao. Ako ang magbabayad. Walang limitasyon. Walang taning ang panahon. Nakita mo na ba ang code ko? Nag-post ka sa forum 3 taon na ang nakakaraan tungkol sa isang open source encryption framework. Pagka-post mo, binura mo rin agad. Binura ko iyon dahil hindi pa perpekto ang framework na iyon. Ayaw ko nang magtrabaho para sa kahit na kanino. Ang huling taong nagsabing teknolohiya ang pinaka-importante. Binigyan lang ako ng pangarap na walang saysay. Paano kung hindi naman ito pagtatrabaho lang para sa iba? Anong ibig mong sabihin?
Miss, yung lalaki mula sa helicopter kahapon ay nandito ulit. Hindi siya umakyat sa taas pero nag-iwan siya ng isang bagay sa front desk bago umalis. Nasaan na siya? Yung assistant niya ay nakaupo pa rin doon sa ibaba. Nabasa ko na. Wala akong reklamo sa mga tuntunin, pero mayroon akong isang tanong. Magtanong ka. Sa tingin mo ba ay sulit ako sa halagang iyan? Dahil kaya mong magpabagsak ng isang kumpanya ng mag-isa, dahil sa mga code mo na 3 taon ko nang paulit-ulit na binabasa, at may nakikita pa rin akong bagong diskubre, at dahil kahit nakatalikod ka ngayon, sigurado ako na sulit ang $100 milyong. Iisa lang ang ganyang klase ng tao sa buong Hecheng. At ayaw ko itong palagpasin. Pag-iisipan ko muna. Bibigyan kita ng 3 araw. Sabi ko pag-iisipan ko, pero hindi ko sinabing magbibigay ako sa iyo ng takdang panahon. Miss, iniwan ko na po ang hapunan mo sa labas ng pinto. Iwan mo lang dyan. Hindi lang ito isang investment portfolio. Isa itong ecological closed loop map. Mula sa hardware hanggang sa software, mula sa data hanggang sa application, konektado na ang lahat. Hindi lang basta nag-invest sa teknolohiya ang taong ito, mismo siyang may alam sa teknolohiya. Hindi lang niya basta nakita ang code ko, 3 taon na ang nakakaraan. Matagal na siyang nag-aaral sa parehong direksyon. Gushen, sino ka ba talaga? Nakahanda ka na ba? Hindi pa. Pero may mga bago na akong katanungan. Magkita tayo sa Hecheng. Narito ka na pala, anong kakainin mo? Beef mami ba o ramen? Malaking mangkok o maliit? Beef, mami. Malaking mangkok. Dagdagan mo ng isang itlog. Nandito na. 3 beses kong binasa ang kasunduan mo. Gusto kong baguhin ang mga tuntunin. Sabihin mo, Hindi ko kailangan ng $100 milyong, $30 milyong lang na sweldo kada taon at 100% kalayaan sa pagpapasya. Lahat ng mga pangunahing patente sa teknolohiya dapat ay nakapangalan sa akin. binababaan mo ang presyo mo. Nilalagyan ko lang ng hangganan ang lahat. Sa $100 milyong, ituturing mo lang akong empleyado mo. Sa $30 milyong, ituturing mo akong kasosyo mo. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ang gusto ko ay posisyon. Sige, payag ako. May isa pa akong sasabihin. Ang Laboratory Zero mo. Sige, magpatuloy ka. Ang direksyon ng pananaliksik nito ay ang decentralized data encryption na kaparehong-kapareho sa framework na binura ko. 3 taon na ang nakakaraan. Mabilis mo itong nalaman. 3 araw lang. Mahusay ang seguridad ng impormasyon mo, pero kulang pa rin. Anong ipapangalan mo sa kumpanya? Yushan, Anong ibig sabihin yan? ito ang bundok na ginawa ko para sa sarili ko, na walang sinumang makakaagaw sa akin. Gusto mo bang ihatid kita? Magtataksi na lang ako. Unang araw natin bilang kasosyo, hindi kailangang makita ng mga tao na nakasakay ako sa sasakyan mo. Boss, hindi ba pwedeng patagin ng konti ang sahig na to? Pangatlo na ito. Ngayong araw din, pumasok na kayo. May mga mesa at upuan naman, pati internet sapat na yon. Boss, ang clearing engine. Babalakin mo bang tapusin ang hindi nagawa ni Heng Chuang? Kung hindi kaya ni Heng Chuang, kaya ko. Boss, ang presyo ng upuang ito ay $20,000 bawat isa, clearance sale. Tinatawag mo itong clearance sale? Boss, kanino galing to? Sa landlord, Boss, ano to? si Linyador. Kapag nagtatrabaho sa boss, wala talaga akong maintindihan sa kahit anong sabihin niya.
President Fang, ikinalulugod ko po kayong makilala. Masyado kayong mabait, President Zhao. Ito ang teknikal na plano ng Wenyu. Paano mo nakuha iyan? Kinuhan ko yan ng litrato noong nasa Hingchuang pa ako. Akala ba niya, magiging malinis siya matapos niyang umalis? Kapag nailabas ang sistemang ginagawa niya, siguradong mawawala na sa merkado ang Rui Heng. Kaya dapat nating agapan ito habang maaga pa. Hello? May trabaho ako para sa inyong dalawa. Yushan Technology at Wenyu dala ni Old Fang ang kanyang teknikal na plano. Tingnan ninyo, pagkatapos nito, mag-uusap tayong tatlo. President Fang, welcome sa ruhing darating na bukas ang signboard mo bilang strategic consultant. Asahan ko ang magandang kooperasyon natin. Mag-ingat ka, pumasok na si Fang Yong sa Rui Heng. Parang may tao sa likod nito. Kumakalat na ang balita sa industriya na may nagbabalak na hamakin at sirain ka. Boss, may nag-aalok sa akin ng 3 beses na sahod para lumipat. Rui Heng, Pupunta ka ba? kung nasaan ang boss, doon din ako. Kahit 30 beses pa yan, hindi ako aalis. Sige, mag-overtime tayo. May 12 pang bug sa ikapitong module. Mas marami pa ang bug kaysa sa buhok ko. President Wen, ayos na ang takbo ng front end. Huwag mo akong tawaging President Wen. Tawagin mo akong boss. Hehe. Boss, may isang mamahaling sasakyang nakaparada sa labas. Isang Maybach na kulay itim. Boss, gaano na ba katagal nakaparada ang sasakyang iyon? Ipagpatuloy mo na lang ang pag-code. Anong ginagawa mo? Hinihintay kitang matapos sa trabaho. Nasa kanluran ng lungsod ang bahay mo, pero nasa silangan ito. Nagbago na ako ng ruta. Alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mong ito? Isa itong investor na nag-iinspeksyon ng ari-arian. Aalis na ako. Boss, tingnan mo ang mga chismis na ito. Pulos kasinungalingan lahat ng ito. Sinasabi nilang nakuha mo ang pwesto gamit ang itsura mo. Wala ba silang mga mata? Gagawa ako ng mahabang post para pabulaanan silang lahat. Maupo ka. Dahil kapag sumagot tayo, ibig sabihin ay apektado tayo. Ang gusto lang nila ay makitang apektado tayo. May ibang magsasalita para sa akin. Kuya Lu, sinabi ni boss na huwag nang sumagot. Sinabi nga ni boss na huwag, pero wala siyang sinabing hindi ko ito pwedeng gawin ng palihim. When you, sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasalita para sa iyo. Boss, ito ang artikulo ni Yang Qing. May 500,000 shares at top 1 na ito sa search. Baligtad na ang lahat. Sabi ko sa'yo, may magsasalita para sa akin. Sabi niyo siguradong malinis ang trabaho. Ito ba ang tinatawag ninyong malinis? Aksidente lang. Hindi naging profesional ang mga inupahang troll. Hetching. 3 buwan? Boss, hindi ba 6 na buwan ang orihinal na plano? Nagbago na ang plano. Gusto nila akong tapusin bago pa ako makapagsimula, kaya kailangan ko ng bilisan ang lahat. Sapat na ang 3 buwan. Ang liquidation engine na ginagawa ng Wenyu, kapag inilabas na sa merkado, ang mga sistema ninyong 3 naririto ay magiging luma na lahat. Si President Fang? Isang maliit na kumpanya lang siya. Ganito ba talaga siya kalaking banta? Siya lang mag-isa, pero napawalang bisa niya ang $500 milyong na liquidation system ng Ding Chuan. Sa tingin mo ba? Anong gagawin natin? Dapat tayong kumilos ng maaga. Ang unang hakbang ay kumuha ng mga tao mula sa kanila. 100,000? $1 milyong. Sinong nagpadala? 3 beses ng alok ng Rui Heng mula sa 3 kumpanya na sabay na nagpadala.
Kakausapin natin sila ng isa-isa bukas. Ikapitong module ng Yushan number 1. Ang sistemang ginawa mo. Ang ikatlong bahagi nito ay parang sarili ninyong anak. Maari kayong umalis, pero hindi nyo pwedeng isama ang anak nyo. Naiintindihan ko po. Boss, hindi po ako aalis. Anong gagawin ko kung aalis ako? Babalik para gumawa ng walang kwentang code para sa iba? Pinunit ko na ang resignation letter mo. Boss, isinusulat mo uli ang code ng Laozao? Lahat? Lahat. Boss, sa loob lang ng isang gabi ay muli mong isinulat ang code na tinapos niya sa loob ng 3 buwan? Oo. Bago pa man siya umalis, ang lahat ng bottom layer interface na hinawakan niya ay pinalitan ko ng lahat. Boss, matagal mo nang alam na aalis siya? Gawain na ng mga coder ang magkaroon ng backup. Boss, bumagsak ang mga server, wala na lahat. Kapag walang server pressure test, hindi na tayo makakaabot sa susunod na linggo? Anong gagawin natin? Magpalit ng ruta. Tayo mismo ang bubuo. Bubuo ng isang private cluster sa loob ng 3 araw? Boss, kailan mo pa naisip ang arkitekturang ito? Noong pumikit ako ng 3 segundo kanina, Boss, kanino galing ito? sa may-ari ng bahay. Isang buwan. Hindi nagpakilala at isip bata. Walong taon na. Ito ang unang pagkakataon. President Gu, ang kumpanya ni Wenyu ay naiipit na ng bangko. Alamin mo kung sino ang nanggigipit sa kanila. Iulat mo agad sa akin kapag nalaman mo na. Sabi niya, huwag daw itago ang pagkakakilanlan. Kaya sa susunod, hindi na namin gagawin iyon. Sino ang nagsulat nito? Isang taong mas seryoso pa kaysa sa akin. Nabasa ko na ang report mo, maayos ang pagkakasulat nito, pero sa ikatlong pahina, doon sa chart ng daloy ng pondo, may 2 mahalagang punto kang nakalimutan. Kailan mo pa ito sinuri? Kinumpleto ko na ang mga kulang sa report mo, pati na rin ang pagsusuri sa kanilang mga kahinaan sa teknolohiya. Plano para sa kooperasyon? Codename, Dawnbreak. Ako ang bahala sa teknolohiya, at ikaw naman sa aspeto ng puhunan. Sa pagtutulungan ng bawat panig, magiging sakto ang pagpapatumbas natin sa kanila. Paano mo masisiguro na paniniwalaan nila ang peking blueprint? Dahil totoo ang blueprint na iyon, pero pinalitan ko lang ng 1 byte ang main algorithm nito. Sige. Hindi naman malamig. Mas komportabling magbasa ng mga dokumento ng nakaupo. Para sa Dawnbreak Project, sa loob ng 3 araw, itatapos ko ang peking blueprint para sa teknolohiya. Wenyu, ingatan mo ang iyong kalusugan. Ang ikatlong bitag sa panig ng kapital ay masyadong maikli ang nakalaang oras. Kailangan natin ng 72 oras. Alam kong naiintindihan mo ang codes ko. Paano naman ang mga peking blueprint sa technical side? Paano kung magsagawa sila ng deep verification? May alam ka sa verification? Wala. Pero binasa ko ang iyong open source framework ng 3 beses. Sige na nga. Masyado kang seryoso. Wenyu, wala lang. Magpahinga ka na ng maaga. Boss, gamitin muna natin ang ipon ko. Hindi pwede. Huwag mong gagalawin ang pera mo.
Pupunta ako sa bangko, maghintay kayo rito. May numero ka na ba? Maaari akong pumila, pero hindi na pwedeng maghintay ang investigasyon sa freeze order. 30 tao sa kumpanya ko ang kailangang paswelduhin. Hindi na namin saklaw iyan. Pumunta ka sa Risk Control Department. Pinapunta ako rito ng Risk Control Department. Kinbei, pinapasapasa lang ako ng bangko. Kailangan ko ng isang abogado na eksperto sa financial regulation, iyong pinakamagaling. Nasaan ka? Nandito sa tapat ng bangko. Maghintay ka riyan. $50 milyong? Bukas ng umaga ay kaya ko nang ilipat sa reserve account ng Yushan, ako na ang bahala sa bangko. Huwag na. Ayaw kong may utang na loob sa'yo. Ang Yushan ay kumpanya ko, hindi sa'yo. Hindi ito utang, kundi investment. Hindi dapat malabo ang hangganan. Masyado mo na akong natulungan, hindi ko na malaman kung ito ba ay investment o kung... Tinutulungan kita? Hindi dahil sa investment. Kung ganoon, bakit? Nandito na tayo. Go, Shen. Salamat. Pero ang problemang ito, ako mismo ang lulutas. Mag-imbestiga kayo. Sino ang namalsipikan ng ulat na iyon? Sa loob ng 3 araw. President Wen, peke ang mga dokumentong ito ng reklamo. Nagmadali ang gumawa ng mga dokumentong ito at hindi maayos ang pagkagawa. Mababawi ba natin yan? Nakasulat na ang lahat. Ma-unfreeze na ito sa loob ng 3 araw na pagtatrabaho. Salamat. Ipadala ang resibo sa Yushan Technology. Ang liquidation engine ng Yushan No. 1 ay kayang pabilisin ang T+1 hanggang sa 0.3 segundo. Hindi lang ito pag-aayos, kundi isang muling pagbuo. President Gu, ang bank account ng Yushan Technology ay na-unfreeze na ngayong umaga. Napatunayan ng abogado ni President Wen na peke ang mga isinumiteng reklamo at isa pa, si President Wen na mismo ang humawak sa isang overseas fund at ngayong 3:00 ng hapon, $30 milyong na ang pumasok. Siya? Siya na ang mismong lumutas nito. Sige. Hindi tama to. Ang ID ng device na ito ay wala sa whitelist. 3:00 ng madaling araw. Ang Linje, pumasok sa computer room ng 3:00 ng madaling araw at kinopya ang core algorithm. Hindi ito programmer, kundi isa siyang espiya. Huwag muna nating silang bibiglain. Ang device ng Linje, gaano katagal kumonekta sa core library? 4 na minuto at 42 segundo. Sapat lang yon para makopya ang V372 pero hindi nito nagalaw ang encryption module. Boss, anong gagawin mo? Hindi ba't gusto niyang magnakaw? Hayaan natin siyang makuha ito. Xiaolu, sa susunod na 3 araw, tulungan mo akong gumawa ng isang palabas. Halika na, tapos na ang trabaho. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Tapos na ang pagtakbo ng system test. Bukas na uli natin ituloy. Kumagat din siya sa pain. Hayaan siyang kopyahin yan dahil habang mas marami siyang kinukuha, ay mas mabilis siyang matatapos. Eto na, ang kumpletong bersyon ng core algorithm ng Yushan No. 1. Dahil dito, mailalabas na natin ang Ruiheng No. 1 ng mas maaga ng 6 na buwan. Wala na ang Wenyu. Alam ko. Pumasa na sa stress test ang ikasiyam na module.
Pumasa na po, may delay lang na 0.03 segundo, mas mababa iyon ng kalahati sa target natin. Ayos na ang takbo ng front-end interface. Ipakita mo sa akin. Sa'yo ba ang building na iyon sa tapat? Oo, Kailan pa? noong nakaraang linggo lang, Bakit ka lumipat dito? para sa trabaho. Nasa West City ang lahat ng negosyo mo. May bagong proyekto sa East District. Anong proyekto iyon? Ang bantayan ka. Bakit ka ba palaging ganyan? Dumaan ka na naman? Oo, Lumipat na ang bahay niyo sa tapat. May layong 50 metro. Kailangan mo pa ba ng kotse? malamig kasi. 18 degree na ngayong Abril sa Hecheng. Malamig sa pakiramdam. Paano mong nalaman na gusto ko itong kainin? Hula ko lang. Ang galing mong manghula. Dalawang taon na. Sino naman ang niloloko mo? Pumasa na tayo, boss. Pumasa na. Yushan 1, pumasa na. Boss, talagang gumagana na ito. Sa mismong gitna tayo ng entablado. Boss, kumain muna tayo ng cake para magdiwang. President Zhao, sa summit sa susunod na linggo, siguradong tatalunin ng Ruiheng 1 ang lahat. Magpatuloy tayo pagkakain. Bago ang summit, gusto kong pabilisin ang Yushan 1 ng 10% pa. Xiaolu, may tagalang server. 0.002 segundo, 3 beses na mas mababa kaysa sa target. Perfect. Boss, tapos na ang loading ng front-end interface, walang lag. Oh, narito rin pala si President Wen. May booth din pala ang maliliit na kumpanya rito. Sa system na ilalabas ng Ruiheng bukas, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo sa isang iglap. Fang Yong, 37 taon ka na sa mundong ito, pero hindi ka pa rin natututo. Alam ko. Xiaolu, gising! May umaatake sa exhibition server. Mga taga-alliance, itrace niyo sila. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos nito. Copy! Bigyan niyo ako ng 20 minuto. Sa launching event bukas, balak niyo pa ring manggulo? Sa inyong lahat, ngayong araw, ang Ruiheng Digital Tech ay muling magtatakda ng bagong pamantayan sa fintech. Ang Ruiheng Nober 1 ay formal nang ilalabas sa susunod na buwan. Naririnig mo ba ang mga palakpakan, President Wen? Naririnig ko. At mamaya lang ay makakarinig ka rin. Bago ang ating presentasyon, nais ko munang pasalamatan ang isang tao. Salamat sa Dingchuan Technology na si Mr. Joming Yuan 6 na buwan ang nakalipas nang binigyan niya ako ng isang blankong papel. Ngayong araw, papel na iyon ay pinalitan ko ng isang bundok. You shall know. 1. 3 beses ang tinaas. President Gu, natalo na ang lahat ng datos dahil sa Yushan number 1. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ito maaari. Maayos pa ang lahat kanina.
Anong nangyayari sa IT department? Ayusin nyo na yan agad. Bumagsak ang stocks ng tatlong kumpanya ng 17%, 14% at 21%, nag-trigger na ang lahat ng mga trap sa capital side. Ipagpatuloy ang pag-obserba. Huwag na kayong gumalaw. Hayaan nyo lang itong bumagsak. Alam mo na ito simula pa lang. Fang Yong, sinabi ko na sa'yo, hindi ka talaga natututo. Boss, ang haba na po ng pila sa booth hanggang sa hallway. Kailangan ba nating magdagdag ng mga unit para sa demo? Sige, magdagdag ka. Boss, nanalo na tayo. Hindi pa. Natalo lang sila. Magandang araw sa inyong lahat. Kung mayroon kayong gustong itanong, sige lang. President Wen, magandang araw po. Tinalo ng Yusha No. 1 ang lahat ng mga kakompetensya nito. Ano po ang inyong plano para sa hinaharap? Gagawa ng magandang produkto at patuloy na gagawa ng mahuhusay na produkto. Ano ang masasabi nyo sa inyong naging karanasan noong pinaalis kayo ng dati ninyong boss gamit lang ang isang pirasong papel? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ang papel na iyon ang nagdala sa akin sa tagumpay. Ang papel na iyon ang naging daan sa tagumpay ko. Handa na ba ang lahat para sa pakikipag-usap sa kliyente mamayang hapon? Handa na po. Zhou Mingyuan. Daanan na naman ba? Oo. Daanan ko rin pati ang rooftop. Galing ka sa 30 palapag at naglakad paakyat? Sumakay ako ng elevator hanggang 28. Tapos 2 palapag na lang ang nilakad ko. Hina naman ng stamina mo. Tama na yan. Nandito na ako sa harap mo. When you... Ano? Alam mo ba kung bakit? Tinago ko ang code mo 3 taon na ang nakakalipas? Dahil... Di ito dahil sa kung magkano ang halaga ng talento mo, kundi dahil sa mga notes sa code na iyon, mayroong isang linya na isinulat mo para sa sarili mo. Ang isinulat mo ay, perpekto na ang lohika na ito, pero ang mga perpektong bagay ay walang buhay, mag-iwan tayo ng espasyo para makapasok ang hindi inaasahan. Hindi ko na maalala iyan. Naaalala ko. Nang buong buo at walang kulang. Dahil lang sa isang linya ng notes, naalala mo ang isang tao sa loob ng 3 taon? Mula ng araw na iyon, nais ko na kitang makilala. Ang isang taong naghahangad ng sukdulan, pero handang magbigay ng puwang sa hindi pagiging perpekto? Ang ganoong klase ng tao? Sa 32 taon ng buhay ko, iisa pa lang ang nakikilala ko. When you, laging tama ang mga hinala ko tungkol sa iyo, pero may isang bagay na ayaw ko nang hulaan. Ano iyon? Papayagan mo ba akong pumasok sa puwang na iyon? Gushen, kailangan ko ng oras. President Gu, pabalik ba tayo sa kumpanya o uuwi na? Babalik sa kabilang bahay. East District Branch?
Nasunod po. Tatlong taon. Tinandaan niya iyon sa loob ng 3 taon. Nadaanan ko lang. Malamig ang panahon. 17 beses. Nagpadala siya ng tsingtuan ng 17 beses. Binilang ko iyon. Ang 3 segundong katahimikan niya, 3 segundo, ito ang sandali na binabagsak niya ang sariling mga pader. Ang sagot ko ay ganoon din ako. Nakasindi pa rin ang ilaw, 4:00 na ng madaling araw, tanging ang mga ilaw sa kalsada ng Hecheng ang nananatiling nakasindi. Hayaan na, nakakita na siya ng mas magulo pa rito. Tara na. Napakahina mo? Bagay bang umiyak ka ng ganyan? Hindi ako umiiyak. Sa ilaw lang ito. Nakakasilaw ang mga ilaw. President Wen, kahit isang salita lang po. President Wen, may gusto ka bang sabihin? Bago ilabas ang Yushan sa publiko. Ang kahulugan ng Yushan? Ito ang bundok na ginawa ko para sa sarili ko. Gaano ka katagal naghintay? 3 taon. Hindi naman matagal. Simula ngayong araw, hindi mo na kailangang manghula pa. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Para sa iyo ang bakanting pwesto, simula pa noong mga komento 3 taon na ang nakalipas. Narito ako para ibalik ang mga gamit. Ang sertipikong ito ay para rito, at hindi ko na ito kailangan. Sakto lang ang tagal ng pagkakatimpla. Paano mo nalaman ang mga nakasanayan ko? Baligtad yata, dapat ako ang nagtatanong sa iyo. Hula lang. Boss, ang pressure test para sa Yushan number 2 ay pasado na lahat. Perfecto at 0 bug. Ang mga perpektong bagay ay walang buhay. Mag-iwan ka ng isang butas, at patakbuhin mo muli ang pagsusuri. Nasunod po, boss. Gushan. Sa butas na iyon, pumasok ka.